Pero hindi natin alam, kahit iniisip natin, hindi kasama sa prayer, binibigay niya. Kasi kahit iniisip lang natin, like sa example lang yung, yung testimony ko nung kararating ko lang dito ng 2022, September, tag-ulan yun. So bago pa lang ako nag-surrender ko din sa Panginoon, nag-renew ako ng commitment sa Panginoon. Then, bali sa church ako natutulog no kasi wala pang pambayad sa pag-upa. Siguro mga 2 weeks. And then tag-ulan nun. And then yung trabaho ko ay lakad lang. Lakad lang yun eh. Walking distance lang pero umulan. Tapos yung pera ko sa bulsa ko ay $20 lang. Tapos wala akong payong. Nahabag ako sa hili ko. Wala akong pabili ng payong. Ganon. Tapos suddenly, umiisip ko, nakakita ako ng payong sa gitna na tinangay ng hangin. Siyempre, kinuha ko. Alam ko na walang may-ari. Hindi ko siya may tsura kasi puro pumatik. Nung pag-uwi ko, nung nilinis ko, pinatuyo ko, ang ganda pala nung payong. Kaya hanggang ngayon, treasure ko siya. The little things na pangangailangan natin, kahit iniisip natin, talagang ipoprovide ng Panginoon every room. Kaya lang, we need to trust the Lord. Sabi niya sa Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches by Jesus Christ. Yes. Yan. Yung God shall supply all your needs. So, kailangan we need to trust the Lord. Okay? So, lahat naman tayo saved dito, di ba? Amen. So, this verse, Romans 8:20, talagang ito, naka-specific po sa mga believers. So, kung unbelievers, hindi talaga maunawaan to. Talagang, I'm sorry to tell na hindi sila kasali dito sa Romans 8:20. Kasi, if you not trust Him, how can you feel na yung blessing na matatamo mo na galing sa Panginoon? Kasi, hindi ka nagtatrust sa Kanya eh. So, ako nung nag-struggle ako, hindi ako consistent sa pagbabasa sa prayer. Magiging consistent lang ako pagka may problema ako. Para sa katabi ko yung Bible. Pero after that, wala na naman. So, hindi rin consistent yung blessing. So, nung bumalik ako sa Panginoon, doon ko talaga na-feel talaga yung blessing na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling. Because naging consistent ako sa prayer tsaka sa pagbabasa ng Bible. Sa pag-attend, lalo na sa pag-attend sa mga gawain. So yun. And also yung through His mighty power at all within us sa Ephesians 3:20. Yung last verse na ito. Sa din last. Ephesians 3:20. Ito yung yung through His mighty power at work with us. Kailangan ma-emphasize natin yung work together for good end. So, ibig sabihin, huwag nating gawin yung isang bagay na according lang sa kakayanan natin. We have ability, pero kailangan isuko natin sa Panginoon at lakad. Saan pa, pwede support. Tapos taka na ako sa church, then after the church, labas na naman, balik na naman sa So, pwede pala natin gawin lahat ng gusto natin, nakasama natin yung Panginoon. So, nakakapag-tennis ako sa gabi, may time, pero inuuna ko muna yung kalooban ng Panginoon. Yung blessing ng Panginoon ay magiging tuloy-tuloy. So, yun yung sa and also, yung God has a unique plan for each of us. Trust in Him and He will direct your path. So, tayo
magtiwala lang sa Panginoon. Huwag na po kayo mag-isip ng mag-backslide. Talagang magiging delikado po ang buhay natin. Nakakatakot talaga pagka nasanggan tayo ng backslide. Kung hindi pa kayo nakakaranas ng backslide, ako naranasan ng backslide. Nakakatakot kasi ligtas ka na eh, naunawaan mo na eh. Basta nag-backslide ka, ang hirap pumatay, nakatakot pumatay kasi wala ka sa kalooban ng Panginoon. Pero pag nasa kalooban ka ng Panginoon, ready ka na sa pumatay kasi nasa Panginoon ka. To God be the glory. Thank you, God. Okay, let's proceed to our prayers. Please to include Pastor Estes' family and our services, our visitors. Pag-pray natin. And Vitus, let's pray for our service today. Pray for your prayer partners. Nagpalit tayo.